So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, di ba kanina po sa intro, ang tinatanong natin dito, ano ba ang endgame ng gusto po na mangyari ni Amy Marcos? Tandaan natin mga kababayan na ngayon po, election period. Kaya nga merong break. Kaya nga merong break ang mga senador at mga congressman kasi nga po, binibigyan ng pagkakataon yung mga re-electionist na magkaroon po ng oras para po mangampanya. Pero iba pong ginawa po ni Amy Marcos. Diba yung election break mga kababayan, ginamit niya po para ipagtanggol si Digong. At ngayon, palabasin na mali, actually ayun talaga pinapalabas talaga ni Amy Marcos dito, na mali yung ginawa ng gobyernong ito. Diba? So ang tanong natin dito, ano bang end game nito? Ano ba yung pinakagustong mangyari ni Amy Marcos dito? Patakasin si Digong, palayain si Digong, parang malabo mangyari yun. Hindi po baliligtas si Digong ng hearing na ginagawa ni Amy Marcos. Malabo mangyari yun. Mapapalaya lang po si Digong kapag natapos yung kaso. O 8 years pa yun, matagal pa yun, di ba? Pag natapos yung kaso, pag nabigyan ng interim si Digong na mukhang malabo din, at pag na-dismiss yung kaso. Yun lang po. Pero yung mga petition, wala pa mangyayari po dyan. Petition, pati nga pangalan nito, Supreme Court lang magagawa dyan eh. O, diba? So, ang tanong dito, ano ba ang endgame ni Amy Marcos? So, ano ba ibig sabihin ng endgame? O, tulad nga na sinabi ko kanina, for example, kung gusto natin mag-aral, bakit tayo nag-aaral? Ano ba endgame natin? Makagraduate, makahanap ng trabaho. Ayun po ang endgame. O, bakit ka nagnegosyo? O, diba? Para kumita ng pera. Para matustusan po yung pangangailangan natin sa buhay, makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. O, ganun po ang endgame. So ngayon, sa ginagawa po ni Amy Marcos na sinasabi niya na mali ang pagpaparesto kay Digong, meron nilabag sa constitutional rights ni Digong, di ba? Merong kasalanan dito ang mga pulis, di ba? At merong anomalya dun pa sa mismong pag-handle ng sitwasyon. Anong endgame? Di ba? Anong endgame dito, Amy Marcos? O, di ba? So ngayon, mga babayan, ito yung sinasabi natin. O. Nagsalita nga itong si Panelo. Si Panelo mga kababayan, siya po ang butike ni Digong. Hindi kumbinsido si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mayroong patutunguhan ang sinasagawang padinig ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, totoo naman. Totoo to. Kahit na magtumbling-tumbling si Amy Marcos, di ba? Kahit na magtaas-taas siya ng kamay, pakita niya kilikili niya dyan, wala pong mangyayari dyan po sa paggawa po ng hearing ni Amy Marcos. Ang mangyayari lang po dito, sinisiraan niya lang po yung gobyerno. Ayun lang po yun. Oh, so sabi dito, tingin ni Panelo, ginagamit lamang ng senadora bilang pagkakataon ang pagdinig para makakuha ng boto mula sa taga-suporta ni dating Pangulo. So, ibig sabihin nito, kung tama po ito sinasabi ni Panelo, bobo si Amy. Di ba? Bobo si Amy dito. Kasi isipin mo kukuha ka ng simpatsya sa mga DDS, samantalang yung mga loyalista at mga pro-admin na mga tao, inis na sa'yo. Hindi ka na iboboto. Di ba? So sabi mo dito, ano niya hinamon ni Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos kung naniniwala siyang mali ang ginagawa ng gobyerno. Ayan na. So papasok na yung usapin ng impeachment. Puta, ay si Panelo eh. So tinan niyo to ito yung video ni Panelo. Tinan niyo to. Saan na ba yun? Ito. Mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno yan yung kapatid. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka may culpable violation of the Constitution. O yun, nahabong mo sa kanya. Hindi lang sa naunang reaction, regarding po doon sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos, ano po masasabi niya doon, sir? Kaya may mas malinaw akong video dito. Teka lang, malabo yung audio eh. Alam ko may isa pa ako dito eh. Yung isa na lang. Pag wala, di wala. Alam ko mayroon pang isa yan eh. Ito ata yun. The Philippines had no legal obligation. Di pala.
Ano yung video na yun? Nawala. Teka lang ha. May mas malinaw na video dyan eh. Hindi ko na ipasok. Hindi ko pa rin ipasok. So, ayan. At least you get the point, no? At least you get the point. Di ba? Ngayon, ang hamon ngayon ni Panelo, hindi, ang point dito mga kababayan, saan mas maniniwala ang mga DDS? Kay Panelo o kay Amy Marcos? Di ba? Oo. So, tingnan nyo ito ha. Tingnan natin. Oo. So ngayon, ang tanong ngayon dito, pwede ba mag-file ng impeachment si Amy Marcos? Di ba, ang alam naman po kasi natin na ang nagpa-file po ng impeachment, nagsisimula po yan sa House. Di ba? Kay Butiki. O, di ba yun nga, di ba? Kay Butiki talaga maniniwala yung mga DDS, hindi kay Amy Marcos. Tandaan nyo kasi Amy Marcos kasi, kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, Marcos ka pa din. Ewan ko lang kung Marcos ka talaga, pero Marcos yung pangalan mo. So, Marcos ka pa rin. Sabi kasi ng iba, Lacson daw siya, no? Baka ampon. Baka ampon to ni Imelda tsaka ni Apolacay, no? Baka ampon, no? So, ngayon ito. Oh. So, dito pa, base po ito sa rule number 2 ng impeachment, no? Initiating impeachment, di ba? Mode of initiating impeachment. Impeachment shall be initiated by filing and subsequent referral to the Committee of Justice of a verified complaint for impeachment filed by any member of House of Representative. So, sa Kongreso ito manggagaling. Tapos, letter B, a verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. Oh. So, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of the member of the House. O, di ba? So ngayon, pwede bang mag-file ng impeachment si Amy Marcos? Actually, pwede. Indirectly, pwede. Sa totoo lang, indirectly pwede. Kasi, ang nakalagay dito, a verified complaint filed by any citizen. So, pwede mag-utos si Amy Marcos ng kahit sinong citizen na mag-file ng impeachment upon a resolution of endorsement of any member thereof. So, ang kailangan lang i-endorse ng kahit sinong congressman. Tandaan natin, no, na si Pulong congressman, si Pantalon Alvarez congressman. May mga congressman pa pong mga DDS. So, pwede. Kasi nung una ko narinig na sinasabi ni Panelo na mag-file ng impeachment si Amy Marcos, sabi ko, parang bobo naman ni Panelo. Parang bobo naman. Yun naman pala, pwede naman pala. Oh, tax, may rumor talaga to. Ito, lumalabas to eh. May rumor na kasi si Amy umalis, si Camille, ewan ko lang, mukhang si Camille kasi mukhang nagsosolo na rin si Camille eh. Di ba? Ngayon, kung papalit si Kiko tsaka si Bam, mas okay na sa akin yan. Yun ay own opinion ha. Mas okay sa akin si Kiko tsaka si Bam. Huwag lang si Amy. Tsaka mga bilyar. O, di ba? May own opinion. Pero kung ayaw nyo sa mga dilawan, sa inyo po yan. Okay lang po yan. May rumor na ganun eh. Pero hindi pa verified yan, no? O, di ba? So ngayon sabi dito, ito malupit eh. Senator Amy Marcos admitted that President Bongbong Marcos was upset with her for proceeding with the Senate hearing regarding the International Court's arrest warrant against former President Rodrigo Duterte. So ngayon mga kababayan, ang problema kasi ni Amy Marcos, nagdadaldal po ngayon. Ang daldal po ni Amy Marcos. Di ba? Ang sabi ni Amy Marcos, di ba? Ang sabi ni Amy Marcos, galit daw po sa kanyang kapatid niya. Si BBM sa kanya. Ang tanong nang nagsalita na ba yung presidente? Hindi. Ikaw lang yung maingay. Abnormal ka talaga. Sabi ni Amy Marcos, yung kapatid ko nga galit sa akin eh kasi nagkandak ako ng hearing. Nagsalita na ba yung presidente? Di ba? O kung gumagawa ka rin ng ng intrigue eh. O. Marcos also released a preliminary findings from the hearing where she asserted that the Philippines has no obligation to arrest Duterte. She further claimed that the former president's rights under the Constitution had been violated. Oh, ayan na. Oh, ito na mga kababayan. Ito yung pinakadelikado na sinabi ni Amy Marcos. Pumapasok na po dito sa sinasabi po ni Amy Marcos na the president's rights under the Constitution has been violated. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Tulad nga po na sinabi ni Panelo,
culpable of violation of the Constitution. Pasok sa impeachment. Ayun no, kaya Amy Marcos mismo nagsabi niya, no? O di ba? Di ba mayroong mga grounds para mapa-impeach ang isang presidente? Di ba? Plunder, di ba? Betrayal of public trust. Marami yan eh. At isa po doon is yung culpable violation of the Constitution. Ngayon, ang sinasabi nga ni Amy Marcos, di ba? Si Presidente Bongbong Marcos daw po ay nag-violate ng Constitution dahil inaresto si Digong. Malabo naman talaga to. Malabo mangyari yan. Malabo mapa-impeach po si Digong sa pamamagitan nga po nito. Naniniwala naman ako doon. Pero kung titingnan po natin, ito po yung daan na pwedeng tahakin po ni Amy. Kung kaya niya gawin. Meron siyang option na gawin. Ito, mali nyo, baliw talaga yan. Mali nyo gawin. Mali nyo lang. Kasi mga kababayan, ang point natin dito, bakit magbabanggit ng violation of the Constitution na alam mo naman na impeachment offense yan? Di ba? In the first place, mga kababayan, wala pong na-violate. Wala pong constitutional na violate si administration po na to. Gawa-gawa lang po na Amy Marcos yan. Oh. Bumoto nyo pa naman si Amy. Number 1. Oh, ang tanong ko dito, ano pa bang rason ninyo para iboto si Amy? Ano pang rason? Bigyan niyo ako ng rason para iboto si Amy? Actually, wala nang rason eh. Kung magiging rason ninyo dahil Marcos siya, napakababaw po na dahilan nun, mga kababayan. Napakababaw po na dahilan nun. Iboboto ko si Amy kasi Marcos siya, dualista po ako. Ang babaw na dahilan nun, pasensya na po. Mababaw po na dahilan yun kung kukumpara po natin sa mga ginawa po ni Amy Marcos sa loob po ng 3 taon. Di ba? Oh, sabi niya pa dito. Oh, sabi ni Ma'am Erlyn, walang dahilan. Oh. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. Mali, di ba? Kanina, na-content na natin kanina yung Interpol. Oh, meron. Di ba? Merong obligasyon. Di ba? Obligasyon sa buong mundo ang pagpaparesto kay Digong. Oh, debunked na yun, ha? What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. And finding, the Philippine government decided... Initial findings talaga no? Talino no? Initial findings daw no? To assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor, Anya, was already tracking the former president's camp before the arrest. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. Di ba? Pinilit niya talaga no? Pinilit niya talaga ipasok Pinilit niya talaga Oh, Amy, ito ba yung pinagpuyatan ninyo ng staff mo? Ito ba yung pinagpuyatan ninyo? Ipipilit ninyong ipasok na mayroong violation sa Constitution ang administrasyon po na to? Tulad nga na sinabi ko kanina, di ba? Hindi sa nahihirapan po si Amy intindihan ng international law. Kung babasahin lang po ito, maintindihan po natin ito. Ang ginagawa po kasi ni Amy Marcos, hindi po niya iniintindi yung international law. Gumagawa po siya ng palusot para ilusot na meron pong ginawang culpable of violation of Constitution yung kapatid niya. Ano ba? Inggit ba yan? Inggit ba yan? Baka inggit ka lang. Oh, baka yung sinasabi ni Amy, hindi ko matanggap na kapatid ko yung bida. Ako yung binasbasan ni Apo Lakay.
Ako ang tinuruan ni Apo Laki na maging presidente, hindi yung kapatid ko. Yung kapatid ko nagpa-party-party lang. Napanood niyo yung Made in Malacanang? Bastos, di ba? Bastos. Well, nung una, inano ko lang yun eh. Parang in-overlook ko lang yun eh. Di ba? Pero, kung panonoorin po natin ulit, merong part po doon na bastos. Bastos po yung Made in Malacanang, sa totoo lang. Kasi mga kababayan, lumalabas po sa Made in Malacanang ang bida si Aimee. Di ba? Si Aimee po, kwento ni Aimee Marcos po yan yung Made in Malacanang. Yung pelikula. Oh. Tapos meron doon part na sinabi po ni Apo Lakay kay PBBM na palagi ka nagpa-party. Oh. Palagi ka nasa gimikan. Anong alam mo sa pagpapatakbo ng Pilipinas? Sabihin mo sa akin. Para pinapagalitan siya ni Ferdinand Marcos Sr. Doon pa lang mga kababayan, makikita po natin na inggit po talaga si Aimee Marcos sa kapatid niya. Napanood niyo ba 'yon? Made in Malacanang yung part na 'yon? O di ba? Doon pa lang mga kababayan, kung totoo man 'yun, sabihin na natin totoo. O totoo man o hindi, sabihin man natin. Ang point dito, kailangan pa bang ipalabas 'yon? Kailangan pa bang ipakita yung part na 'yon? At sinama pa 'yun sa trailer ha. Sa trailer kasama pa 'yun. Oh. Hindi lang 'yan mga kababayan, napanood niyo yung Martyr or Murderer. Doon mga ka-streetwise naman, pinakita naman doon na mas gusto ni Apo Lakay yung ex-girlfriend ni Bongbong Marcos para sa kanya. Ayun, napanood niyo rin yan. Ako nga, nagulat ako doon eh. Ba't sinasama pa yung mga yan? Di ba, mayroong part na, anong pangalan ng ex-girlfriend ni Bongbong Marcos doon? Charlotte ba? Charlotte? Kalimutan ko na yung pangalan, tagal na kasi. Di ba, kayo, napanood niyo yun, yung Martyr or Murderer? Si Aimee ring bida doon. Meron din sinabi doon si Apo Lakay sa part ng pelikula na, alam mo, gusto ko yung girlfriend mo na yun. Sana siya ni mapangasawa mo. At hindi si Lisa Marcos yun. Claudia, Charlotte, Claudia, tama, Claudia nga. O, di ba? O, doon natin makikita, di ba, na may halong inggit talaga si Aimee Marcos. Inggit talaga to. Sa pelikula pa nga lang, hindi niya na may tago eh. Sa totoong buhay pa kaya? Oh. Actually, no, syempre yung hype ng Made in Malacanang, nakita ko na yon, napansin ko na yon. Naisip ko na yan eh. Maganda yung, hindi, actually, para maganda yung pelikula. Yung pelikula maganda. Maganda yung pakakagawa. Maganda talaga. Magaling si Daryl Yap na magaling si Daryl Yap na director. Di ba? Magaling talaga siya. Pero may part talaga dun sa Made in Malacanang tsaka sa Martyr or Murderer na paninira po kay Bongbong Marcos at inaangat po si Aimee. So doon pa lang kita na po natin yung pagkainggit ni Aimee Marcos kay yung pagkakainggit ni Aimee Marcos kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi nadala niya sa pelikula eh. Na pwede naman palagpasin na lang eh. Di ba? So, fucking. Naalala ko lang. Di ba? So, ngayon mga babaeng ito. Oh. So, sabi dito, no? Ito mayabang si Panelo dito eh. Di ba? Speaking of Panelo. Panelo says he could have mobilized 1 million supporters had Duterte delayed return to Philippines. Mayabang ni Panelo, di ba? So, Salvador Panelo on Thursday said kwento ko nila, no? So, sabi ni Panelo dito, kung kasama daw po siya doon po sa Hong Kong, at alam niya raw po na meron na pong diffusion or arrest warrant kay Digong, i-delay daw po niya yung pag-uwi ni Digong at magkakandak daw po siya ng rally na kaya niya raw po mag-gather ng 1 milyong kataong mga DDS. Alam niyo, tanga din yun eh. Alam niyo kung bakit tanga? Hindi ka nga nanalong senador eh. Magagather ka pa ng 1 milyon na rallyista na tawag nito? Na i-storbin mo yung ginagawa nila sa buhay. Fucking bullshit, man, no? So, yun, no? So, yun mga babae, no? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa ginagawa po ni Aimee Marcos? Kasi, di ba, alam naman po natin na yung impeachment po is usaping political po yan. May kasalanan ka man o wala, di ba? Usaping political po impeachment. Pero ang nakakabahala po kasi dito, ayun po ang daan na tinatahak po ni Aimee Marcos. Meron na siyang binabanggit na may violation si PBBM na grounds for impeachment.
Di ba? Kahit sinungalingan. Sinungaling po yun. So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, palike, pa-subscribe kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. And then last topic tayo. No? May last topic tayo dito. Wait lang. Ito yun. Ito. Okay, yan. To, yung ano. Okay, si Digong pauwiin na. Si Digong pauwi na pala si Digong. No? Okay, game ito. Ito pala topic natin. Ang laki ng mukha ko talaga, no? Dati naman, pag naglalib ako, malayo yan eh. Parang ganyan yan eh. Di ba? O nga pala, no? ABP nga pala, di ba? 1-3-4 sa balota. Kung wala pa po kayong napipiling party list, baka gusto nyo po consider ang ABP. Ang bumbero ng Pilipinas. Okay, game, start na po tayo, no? Okay.